kwento, tinatanong ka kasi ni ano, in the last episode, tinatanong ka ni Judy, ba't ikaw? Hanggang ngayon wala ka. Ewan ko. Apply. Miss Jeannie? Si Miss Jeannie po ang sasagot. Oh, Jeannie. Ikaw na naman, Jeannie ha? Hindi ako ang may kasalanan. Actually, interesting yung question ha, ni Manay. Sabi ko sa'yo, susuportahan ka namin. Kayo. Naluloko sila Manay kasi kanina pinag-usapan namin dapat sila isasagot. Tapos ang gagawin nila kapag hindi na nila alam akong papapasagutin. Si Aiza. Medyo sensitive yung tema na yon. Yung totoo, gusto sana namin, iniisip pa namin kung paano siya hindi mabibigyan ng ibang kulay at ma-appreciate yung kwento at hindi titingnan sa ibang malicious na pananaw. Yun po. Yun kami medyo nahihirapan, pero magkakaroon siya ng kaibigan, babaeng kaibigan, just to show na parang si Aiza or si Cote can have a female friend na very authentic and sincere yung friendship. Tama? Yun. Challenge siya sa creative talaga. Sayang, Aiza, gusto ko pa namang isuggest na bumalik si Spencer Reyes. Ay! Na naging kalab team niyo. Flashback Friday ka Manay ha? Parang medyo luma naman po masyado yung love team Pero na alam yun. mo- Marami naman pong nagdaan. Hindi ba? Love makes a comeback. Oh, abot. Next Really Manay. make a comeback. Ay kumambak na po, tapos na ako doon sa comeback. Ngayon, ito si Astor Amoyo ng People's Journal at PSN for her question. Yan, kita Aster. Sabi ko kay Manay, magkano Manay? I'd like to, unang-una muna, I'd like to congratulate the people behind and of course lahat ng nasa front line ng Be Careful because it's very seldom na tumatagal at napaka-successful as this, no? I wanted to ask this to everyone in the cast. Ano ang mga nabago sa inyo? Bukod sa syempre tuloy-tuloy yung kita. Since you started the teleserye, Be Careful with My Heart. Simulan siguro natin dito sa gilid. Si Joan, kailan ka pumasok lang? Ako 1 month ago, yung fresh. character ko pumasok. Okay, gusto ko lang simulan na from the start, audience lang ako na nanonood ng Be Careful. At sobrang swerte ko kasi nakasama ako sa palabas na ito at syempre nakilala ko sila. At ganun din, nakakatuwa kasi iba yung support nila sa akin. I mean, galing ako sa theater pero ibang medium yung theater at TV. So, malaki yung difference niya. At nakakatuwa kasi tinutulungan nila ako sa adjustment ko. Okay, yung nabago, single pa rin po ako. Parang well, may nakakakilala na sa akin. Maraming salamat. Pinapauna na nila ako sa jeep, ganon. Pinapapasok na nila ako sa LRT. Pinapauna na nila ako sa daan. Maraming salamat po. So, yan po. Okay. Thank you, Joan. Tart, ikaw naman. Ayan, medyo malaki-laki na nabago kasi mukha ka ng mayaman. Mukha lang. Oo. Maraming nabago, syempre, pati sa TF pag may racket. Ay! Ikaw na. Yun ang the best doon. Syempre, tsaka may mga pa-abroad, mga gano'n. Pag Gucci eyeglasses ka na nga eh. No? Uy, sobra naman kayo. Arte. Ay, binibenta ko po ito. Yun po. Bazar. Hindi. Tsaka yung mga anak ko, I must admit na nung nagsa-start po Be Careful, may mga nasa public po. Ngayon, promise, lahat po sila ay nasa privado. Wow! Yun, talagang dream na dream ko po dahil kami pong mga magkakapatid. Siblings kami po ay talagang itinaguyod ng aming mga magulang sa pagganitong eskwelahan. Kaya natutuwa ako at nagaya ko ang nanay ko doon. At saka this time, meron na po akong savings, ganon. Kasi meron po akong sing-along na bumubuhay sa pang-araw-araw ko. Meron po akong Be Careful
pangluho at saka savings ko. Tapos meron akong bazaar, mandagdag, di ba? O mayaman na! Charot! Sino sa taas ng TF? Ikaw o si Viveka? Hindi po namin ang alam ang PF ng isa't isa. Of course, di ba? Kahit sa ano po ating Sino mas deserving na mas mataas ang TF? Ayun. May ganon. Joke lang. O, si Viveka naman. Viveka, ano nabago sa'yo? Bukod sa namatayan ka ng nanay sa ginawa show na. Oo. Actually, maraming nangyari. Tapos dun sa malaking nabago, ang laki po ng pagbabago. Ang laki ko eh. Ganun pala yung pagpuyat ng puyat, tapos kain ng kain, no? Marami ng phone, tama. At tawag dito, career-wise, katulad ng sinabi niya, syempre mas maraming racket, mas pag-rocket ka, mas maganda yung bibigay na TF kasi nga tinitingnan nila na taga Be Careful With My Heart ka. Tapos mas nakilala po. Kaya marami po talaga akong pagpapasalamat sa mga kasama ko, sa pamilya ko, at lalo-lalo ng pamilya ko, malaki ang ipagpapasalamat sa trabaho ko na ito dito sa Be Careful kasi may mga anak po kami, parehas kami ni Tart Carlos. Nung dumating po ang Be Careful With My Heart sa akin, yung pong anak kong babae na magkokoleyo ay second year pa lang. Ngayon po mapapagraduate ko na siya. Mapapagraduate ko na siya. Kaya sobrang, syempre yung gratefulness, hindi lang talaga sa mga kasama mo, silang kasama sa trabaho. Kaya lalo kang inspirado sa paghahanap buhay, pagka-taping araw-araw. Nauso na sa amin yung hindi yung see you tomorrow see you later na po. Kasi yun na yung tinatawag na nilang hindi lang commitment, kasi may mission na rin po kami dahil maraming mga taong umaasa na hindi matapos at umaasa na araw-araw pagising nila ng 11:45, makikita po nila kami. Kaya personally po, talagang sobrang pasalamat ko. Una-una syempre sa Diyos kasi nilagay niya ako dito, pwede namang iba diba? At saka sa lahat ng mga taong tumatangkilik, sa mga boss namin, mula sa pinakataas hanggang sa mga pinakamababang staff namin, maraming salamat talaga. Taray, thank you, Viveka. Ako, nagka-moment si Viveka, Tart. Pinag-ano talaga. Patulo. Pinag-rumble talaga. Si Tita Glo naman, Tita Glo. Maraming pagbabago. Nangyari noon, yung mga apo ko sabi, Grandma, Gloria. Ngayon, hindi na ako Gloria, Manang Fe na. Kahit na nagpunta kami sa abroad, Manang Fe. Anong tunay mong pangalan? Hindi kilala pangalan ko. Ay, yung character na lang. Oo, lahat ng mga tao dito sa Pilipinas na tawag na sa akin, Manang Fe. Ay balak na ako ipalitan ko na lang ang pangalan ko. Pero Tita Glo, that's good. That's a good sign. Yun ang number one pagbabago ko, na nawala ang Gloria Sevilla, kundi Manong Fena, ang tawag nila sa akin. And I feel so proud na napasali ako dito sa Be Careful. Andiyan ang dalawang paborito kong si Buano, si Richard, ang aking baby dahil si Jody. And also, pagbabago na kung minsan may pagkakamali ang tao, di ba? Marunong na ako magpasensya and inamin ko ng kasalanan ko. And today, I'm so happy. Parang blessed ako. Dahil ang anak ko, tinatawag ako si Cecilia, mahal na mahal ko. Thank you, Lord. Tita Silvia, ito na siguro sumunod. Sundan mo na yung sinabi niya. Tita Glo, ikaw naman, ano nabago sa'yo, Tita Silvia? Ano? Ano nabago sa'yo? Nagbago sa akin, ang pinakamatinding nakuha ko dito sa show na to, respeto ng mga tao. Dati, pag naglalakad ako, of course, na ko si Sylvia Sanchez, artista, pero ngayon, sobrang respeto na nararamdaman ko, lalo na kung saan ako magpunta, tawag nila sa akin, gaya ni Tita Gloria, Manang Fe, ako Nanay Teresita. So, papasalamat din ako dahil sa akin napunta yung role na to, kahit hindi ako first choice, palagi naman ganun Pero pasalamat ako din napunta sa akin dahil malaking tulong to sa buhay ko. Sobrang naging proud ang asawa ko sa akin at yun ang pinaka-importante sa buhay ko at ang mga anak ko. Bukod sa perang, okay, kinikita namin dito, walang katumbas yung respeto ng pera. Ano pa ba?
dami nangyari. Of course, nagkaroon ako dito ng mga kaibigan na kahit matapos tong Be Careful na to, itong show na to, alam namin intact na to. Hanggang nasa showbiz kami, hanggang buhay kami, alam namin hindi mo kami magkikita, pero yung relasyon, ando na. Right. At higit sa lahat, ngayon ko lang na-realize na hindi pala, wala pala sa age yun. Nagkaroon ako ng love life. Oh. Nagkaroon ako ng love life. Itong nasa tabi ko. Yun lang yung mga pinagpapasalamat ko talaga. Oh, next si Tatay Arturo. Ikaw na sumunod. Mga nabago sa'yo. Of course, isa sa nabago sa akin yung show. Bago yung show sa akin kasi bagong halos hindi pa nagtatagal yung character ko rito. Pero kasi nung una, pag naglalakad ako, alam nila si Lito Pimentel, siyempre yung mga tawag. Una, tatay ni Maya, tatay ni Guti. Ganun tumagal-tagal, asawa ni Teresita. Tumagal-tagal ulit, Arturo na. Ayun, nadali na. Masaya masaya yung cast nung lalo sa Unit 2 dahil lagi kami doon. Of course, sa Unit 1 na-enjoy ko rin. Kasi sa probinsya kami, sila nasa Manila. Iba yung samahan namin doon sa Unit 2. Of course, sa directors, sa staff. Kami nila Bandol. Of course, Bandol. Yan, hindi ka may init dyan. Nabago sa akin, for me, no, nabago yung another samahan na naman. Bagong samahan na naman. Kasi every time magkakaroon ako ng show, I make it to a point na nagkakaroon ng closeness kahit pa paano. Kahit hindi masyadong close, basta yung kahit pa paano. Oh, maraming pizza. Hindi, oy. Thank you po, thank you. Thank you. Si naman, si Marlo. Bago tayo pumunta kila Kote. Si Marlo muna. Anong nabago sa'yo, Marlo? Nako, sobrang dami po. Ano po ba? Siyempre bukod po sa nakikilala po ako. First time ko mag-abroad, tapos nakapunta ako ng iba't ibang lugar. So sobrang thankful po kasi yun nga po, nakikilala po ako. Kasi hindi po talaga ako, hindi ko po yung na-expect to kasi ano lang po ako dito parang talent lang po ako before. So kasama lang ako ni Luke na ganyan. Tapos binigyan ako ng chance nila Miss Jeannie na mapakita na kaya ko din umarte. Tapos nakalove team ko po si Janela, sobrang saya ko po nun. And ano ba? Pinaka nagbago po talaga sa family ko po kasi bali sobrang laki po kasi ng natulong kasi kinikita ko po, sinishare ko po yun sa family ko po hindi po kasi kami ganun ka-stable so ako po yung kumikita para sa amin lahat, sabi nila mami. And then ayun po, nakakaipon, tas kung kailan po sana nakakaipon na kami this year, bigla naman po nagka-breast cancer yung mommy ko. So, kung hindi po dahil din sa Be Careful ngayon, hindi ko po siya napapa-chemo ngayon. So, sobrang thankful po ako sa Be Careful dahil ginawa niya pong stable ako din. Pati yung buong family ko po. And so, ayun lang. Ayun po yung nagbago talaga. Sobrang thank you po. Ayun po. Blessing. Thank you, Marlo. Salamat. Janela, ka naman. Ako, madami din super. Kanina po during the mass, habang nag-reflect ako, naiyak pa ako kasi naisip ko lahat ng blessings na binigay sa akin because of this show. When Be Careful started, I was clueless to everything. Wala akong alam. It actually opened my eyes to the business. Sobrang dami kong natutunan, madami akong nakilala. And when Be Careful started, kami lang ng mom ko, little brother ko, tsaka yung mom ko, kami lang sa family. Nahihirapan, syempre single mom siya, so medyo nahihirapan siya. Ngayon, first year na ni Russell ng school, tinutulungan ko siya mapaaral. So, Okay. Jerome, ikaw, ano nabago sa'yo? Sa akin po, pinagbago, syempre unahin ko po, syempre, nung way back 2 years ago, nakita nyo naman talagang payatot ako ngayon. Hindi ko alam kung taba ba o laman o muscles ba. Hindi ko po alam, pero napakalaki po nang nagbago sa akin kasi unang-una po, yung napakarami na yun is yun po yung rami ng mga taong nakilala ko, mga pamilyang tinuring ko na pong nanay, tatay, mga ate, kuya at syempre mga kaibigan ko na
araw-araw na silang nilook forward ko na makikita ko at alam kong naka-look forward din sa akin para tignan ako, para alam nilang tutulungan nila ako at anytime na kailangan ko sila, andyan po sila para pasayan ako kung happiness or sa kalungkutan. Yung po malaking pinagbago at syempre dati po talaga sobrang wala po akong alam sa business, sobra. Natatandaan ko po pinakauna po ng taping namin talagang ewan ko natatandaan ng mga kasama ko talagang ang sama pa ng tingin ko sa 80 namin dahil sinisigawan ako. So, seryoso po yun. So, alam ko na lang instantly na parang natural lang yun dahil talagang nagagalit sila dahil hindi nila nakukuha yung gusto mo. Ay, si Dory Panin. Hanggang sa... Uy, kayo! Pero iba pala pag, alam mo yun, parang naging, namulat na yung mata mo sa industriya na ganito lang talaga yung trabaho pero nakilala ko po bawat isa sa mga staff na kung ano sila sa personal, talaga pong iba naman po. Ang isa lang naman po nasa isip nila, hindi po dahil sinisigawan ka dahil galit sila sa inyo, kung hindi po dahil gusto lang nila is mapabuti ako. Yun po ang pinakamalaking natutunan ko sa industriya to at sa be careful. And syempre naman po, pagdating po sa kanila po, alam ko pong hindi lang po sila puro trabaho katulad ng sabi nila Tita Sylvia and Tita Gloria na talagang ginawa na po namin pamilya to and yun po yung pinakamalaking pinagbago. Binago sa akin ng Be Careful. Thank you, Jerome. Ice, ikaw naman. Ice, anong nabago sa'yo? Anong nagawa sa'yo ng show na to? Nagawa sa akin ng show na to, dadagdagan ako ng 30 pounds. Lakas kasi kumain itong nanay ko eh. Kasi kapag kakain, kailangan may karamay parati. Hindi pwedeng siya, nak, gusto mo luto kita, nak. Lagi, ganun. Pero siguro, kidding aside, kung may nabago man sa akin, yun yung nadagdagan ako ng mga taong mahal. Nadagdagan ako ng bagong mga kaibigan, ng bagong nanay, ng bagong mga kapatid. At siguro bilang artista naman, dahil walang kasing haba itong show na to, mas natuto ko na hanapan yung sarili ko na kung anong pwede kong gawin para hindi maging layla yung character ko. Mas, syempre kailangan mas maging natural, mas paano ko siya mapapahaba ng interesting pa rin ako. So, mas yun ang, ganun yung nangyari sa akin. Syempre, financially, nakatulong ng marami. Although yun nga, napansin ko, mas artista ako ngayon kaysa singer. Tagal ko nang, siguro kung may nabago man is yun. Hindi na ako, miss ko lang kumanta. Hindi na ako ganong nakakapag-gigs. Although, kumbaga, limited, syempre, because of tapings. But, kumbaga, yung kapalit naman nun is, yun, working with these people and it makes me happy also. Right. Thanks, Ice. Ito naman, Jody and Richard. Ayan, ano ang nabago sa inyo, ginawa sa inyo ng show na ito? Sa akin siguro, this show has opened a lot of doors and opportunities sa career ko. Never naman kong naisip na una-una magkaroon ng album, naging realidad siya. Yung mga... Napaka-serious na ako. And then, yun nga, nagkaroon din kami ng opportunity na makapag-perform sa ibang bansa na hindi ko naman inisip na posible sa karera ko. At syempre, yung show sa Araneta at yung marami pang opportunities na na-open sa amin. And siguro, as a person, I think I've learned to be more patient and understanding with the people around me, and also I've become more sensitive. And siguro grateful na rin. And this show has been really, I think this is a humbling experience for me na parang hindi ko pwedeng sabihin talaga na I deserve this or this has been long overdue. But you know, God has been so good to me. That's why He gave this blessing sa life ko. And it has been a wonderful journey.